Levitiko, Kabanata 16. Pagkamatay ng dalawang anak ni Aaron, dahil sa kanilang paglapit ng di nararapat sa harapan ni Yahweh, si Moises ay kinausap ni Yahweh. Sabi niya, "Sabihin mo sa kapatid mong si Aaron na makakalapit lamang siya sa dakong kabanal-banalan sa loob ng tabing sa takdang panahon, sapagkat magpapakita ako roon sa pamamagitan ng ulap sa ibabaw ng luklukan ng awa na nasa ibabaw ng kaban ng tipan. Mamamatay siya kapag siya'y sumuway. Makakapasok lamang siya roon pagkatapos niyang magdala ng batang toro bilang handog para sa kasalanan at isang lalaking tupa bilang handog na susunugin. Siya'y maliligo, pagkatapos magsusuot ng sagradong kasuotan, linong mahabang panloob na kasuotan, linong salawal, linong pamigkis, at linong turbante. Bibigyan siya ng mga Israelita ng 2 lalaking kambing na ihahandog para sa kasalanan at isang lalaking tupa bilang handog na susunugin. Ihahandog niya ang toro para sa kasalanan niya at ng kanyang sambahayan. Pagkatapos, dadalhin niya ang 2 kambing sa harapan ni Yahweh sa may pintuan ng toldang tipanan. Sa pamamagitan ng palabunutan, malalaman kung alin sa 2 ang para kay Yahweh at alin ang para kay Azazel. Ang para kay Yahweh ay papatayin at iaalay tulad ng karaniwang handog para sa kasalanan. Ngunit ang para kay Azazel ay buhay na ihahandog sa akin bilang pantubos sa kasalanan, saka pakakawalan sa ilang para kay Azazel. Ang batang toro ay papatayin ni Aaron at ihahandog para sa kasalanan niya at ng kanyang pamilya. Pagkatapos, kukunin niya ang lalagyan ng insenso at pupunuin ng baga buhat sa altar na sunugan ng handog. Kukuha rin siya ng 2 dakot na pinulbos na insenso at dadalhin sa loob ng tabing. Upang hindi siya mamatay, ibubuhos niya ang insenso sa apoy sa harapan ko, upang ang usok nito ay tumakip sa harap ng luklukan ng awa na nasa ibabaw ng kaban ng tipan. Kukuha siya ng dugo ng batang toro, at sa pamamagitan ng kanyang daliri ay iwiwisik ito ng minsan sa harap ng luklukan ng awa at 7 beses sa harap ng kaban ng tipan. Pagkatapos, papatayin niya ang kambing bilang handog para sa kasalanan ng sambayanan. Magdadala siya ng dugo nito sa loob ng tabing, at gaya ng ginawa niya sa dugo ng batang toro, iwiwisik din niya ito sa harap ng luklukan ng awa at sa harap ng kaban ng tipan. Sa gayong paraan, lilinisin niya ang dakong kabanal-banalan sa mga karumihan at kasalanan ng bayang Israel. Gayon din ang gagawin niya sa toldang tipanan na nahawa sa kanilang karumihan. Walang sinumang lalapit sa toldang tipanan sa sandaling pumasok doon si Aaron hanggang hindi siya lumalabas. Pagkatapos niyang maghandog para sa kasalanan niya,
para sa kanyang pamilya at para sa kasalanan ng sambayanan. Paglabas niya, pupunta siya sa altar na sunugan ng handog upang linisin din iyon. Kukuha siya ng dugo ng batang toro at ng kambing at papahiran niya ang mga sungay ng altar. Sa pamamagitan ng kanyang daliri, 7 beses niyang wiwisikan ang altar upang ito'y pabanalin at linisin sa kasalanan ng mga Israelita. Pagkatapos magawa ni Aaron ang paghahandog para sa dakong kabanal-banalan, sa toldang tipanan at sa altar na sunugan ng mga handog, kukunin niya ang pangalawang kambing. Ipapatong niya ang kanyang mga kamay sa ulo nito at ipahahayag ang lahat ng kasamaan, kasalanan at pagsuway ng sambayanang Israel. Sa gayon, masasalin sa hayop ang lahat ng ito. Ibibigay niya ang kambing sa isang taong naghihintay doon upang dalhin iyon sa ilang. Tataglayin ng kambing ang kasalanan ng buong bayan at pagdating sa ilang ito'y pakakawalan. Pupunta naman si Aaron sa toldang tipanan at dooy uhubarin ang damit na suot niya nang pumasok sa dakong kabanal-banalan at iiwan ito roon. Maliligo siya sa isang banal na lugar at matapos magbihis ng sariling damit, ihahandog niya sa altar ang handog na susunugin para sa kanyang sarili at para sa buong bayan. Susunugin din niya sa ibabaw ng altar ang taba ng mga handog para sa kasalanan. Bago bumalik sa kampo ang taong nagdala ng kambing para kay Azazel, maliligo muna siya at maglalaba ng kanyang kasuotan. Ilalabas naman sa kampo ang toro at ang kambing na inihandog para sa kasalanan. Ang balat, ang laman at ang mga dumi nito ay susunugin sa labas ng kampo. Maglalaba ng kasuotan at maliligo ang nagsunog nito bago siya makabalik sa kampo. Ito ay tuntuning susundin ninyo magpakailanman. Tuwing 10 araw ng 7 buwan, mag-aayuno kayo at huwag magtatrabaho. Dapat itong tuparin ng lahat, maging Israelita o dayuhan, sapagkat sa araw na ito ay tutubusin kayo sa inyong mga kasalanan upang maging malinis kayo sa harapan ni Yahweh. Ito'y araw ng ganap na pamamahinga. Mag-aayuno kayo at susundin ninyo ang tuntuning ito habang panahon. Ang paghahandog para sa kasalanan ay gagampanan ng pinakapunong pari na nanunungkulan sa panahong iyon. Magsusuot siya ng mga sagradong kasuotang lino at gagawin niya ang ritual ng paglilinis ng dakong kabanal-banalan, ng toldang tipanan, ng altar, ng mga pari at ng buong bayan. Ito'y batas na palaging tutuparin ng mga Israelita, minsan 1 taon, upang mapatawad ang kanilang mga kasalanan. At ginawa nga ni Moises ang utos ni Yahweh. Sinabi ni Yahweh kay Moises, "Sabihin mo kay Aaron, sa kanyang mga anak, at sa lahat ng Israelita, ito ang iniuutos ko.
Ang sinumang Israelita na magpapatay ng toro, tupa o kambing sa loob o labas man ng kampo, nang hindi dinadala sa pintuan ng toldang tipanan upang ihandog sa akin, ay nagkakasala dahil sa dugong pinadanak niya. Dapat siyang itiwalag sa sambayanan. Ang layunin nito'y upang ihandog kay Yahweh ang mga hayop sa halip na patayin sa parang. Dapat nilang dalhin iyon sa pari sa may pintuan ng toldang tipanan upang ihandog kay Yahweh bilang handog pangkapayapaan. Iwiwisik ng pari ang dugo nito sa altar sa pintuan ng toldang tipanan. Ang taba niyon ay susunugin, at ang usok nito'y magiging mabangong samyo para kay Yahweh. Sa gayon, hindi na nila iaalay ang mga hayop na ito sa demonyo na anyong kambing na kanilang sinasamba. Ito'y tuntuning susundin nila at ng kanilang lahi habang panahon. Sabihin mo sa kanila na sinumang Israelita o dayuhang kasama nila ang magsunog ng handog na hindi dinadala sa may pintuan ng toldang tipanan upang ihandog sa akin, ay ititiwalag sa sambayanan. Ang sinumang kumain ng dugo ay kapopootan ko, at ititiwalag ko sa sambayanan, maging Israelita o dayuhan man, sapagkat ang buhay ay nasa dugo, at iniuutos ko na dapat ihandog iyon sa altar bilang pantubos sa inyong buhay. Kaya nga, hindi ito dapat kainin ninuman, maging siya'y Israelita o dayuhan man. At kapag ang sinuman sa inyo, maging Israelita o dayuhan, ay humuli ng hayop o ibong makakain, dapat niyang itapon ang dugo niyon at tabunan ng lupa, sapagkat ang buhay ng bawat hayop ay nasa dugo, kaya huwag kayong kakain ng dugo. Ang sinumang lumabag dito'y ititiwalag sa sambayanan. Sinumang kumain ng hayop na namatay sa peste o pinatay ng kapwa hayop ay dapat maglaban ng kasuotan at maligo. Hanggang gabi siyang ituturing na marumi. Kung hindi niya gagawin iyon, siya'y mananagot. 18. Sinabi pa ni Yahweh kay Moises, "Ito ang sabihin mo sa mga Israelita, Ako si Yahweh ang inyong Diyos. Huwag ninyong gagayahin ang mga kaugalian sa Ehipto na inyong pinanggalingan, o ang mga kaugalian sa Kanaan na pagdadalhan ko sa inyo. Ang sundin ninyo'y ang mga kautusan at tuntuning ibinigay ko sa inyo. Ako si Yahweh ang inyong Diyos. Ang sinumang tutupad ng aking mga kautusan at tuntunin ay mabubuhay. Ako si Yahweh. Huwag kayong makipagtalik sa malapit na kamag-anak. Ako si Yahweh. Huwag kayong makipagtalik sa inyong ina. Iyan ay kahihiyan sa inyong ama. Hindi ninyo dapat halayin ang inyong ina.
Huwag kayong makipagtalik sa ibang asawa ng inyong ama. Inilalagay ninyo sa kahihiyan ang inyong sariling ama. Huwag kayong makipagtalik sa inyong kapatid na babae. Maging siya'y anak ng inyong ama o ng inyong ina. Ipinanganak man siya sa inyong lupain o sa ibang bayan. Huwag kayong makipagtalik sa inyong apo, maging sa anak ninyong lalaki o babae. Yan ay kahihiyan sa inyo. Huwag kayong makipagtalik sa anak ng inyong ama sa ibang babae, sapagkat siya'y kapatid din ninyo. Huwag kayong makipagtalik sa kapatid na babae ng inyong ama. Siya'y kadugo ng inyong ama. Huwag kayong makipagtalik sa kapatid na babae ng inyong ina. Siya'y kadugo ng inyong ina. Huwag kayong makipagtalik sa asawa ng inyong tiyo. Tiya mo na rin siya. Huwag kayong makipagtalik sa inyong manugang na babae. Siya'y asawa ng inyong anak na lalaki. Hindi ninyo dapat ilagay sa kahihiyan ang inyong sariling anak. Huwag kayong makipagtalik sa inyong hipag. Taglay niya ang kapurihan ng inyong kapatid. Huwag kayong makipagtalik sa anak o sa apong babae ng isang babaeng nakatalik ninyo noon. Maaaring ang mga iyon ay kamag-anak ninyo at iyan ay kahalayan. Hindi ninyo maaaring maging asawa ang inyong hipag kung buhay pa ang inyong asawa. Inilalagay ninyo sa kahihiyan ang iyong asawa na kanyang kapatid. Huwag kayong makipagtalik sa isang babae habang siya'y may regla, sapagkat siya'y marumi. Huwag ninyong durungisan ang inyong sarili sa pakikiapid sa asawa ng iba. Huwag ninyong ibibigay ang alinman sa inyong mga anak upang sunugin bilang handog kay Molek, sapagkat ito'y paglapastangan sa pangalan ng inyong Diyos. Ako si Yahweh. Huwag kayong makipagtalik sa kapwa ninyo lalaki. Yan ay karumal-dumal. Huwag kayong makipagtalik sa alinmang hayop, sapagkat durungisan ninyo ang inyong sarili kung gagawin ninyo ito. Hindi rin dapat pasiping ang sinumang babae sa anumang hayop. Ito ay kasuklam-suklam. Huwag ninyong durungisan ang inyong sarili sa alinman sa mga gawaing ito. Ganyan ang ginawa ng mga bansang nauna sa inyo. Kaya ko sila sinumpa. Pati ang lupain nila'y naging kasuklam-suklam. Kaya pinarusahan ko at itinakwil ang mga mamamayan doon. Kaya dapat ninyong sundin ang aking mga utos at tuntunin, at iwasan ninyo ang lahat ng gawaing ipinagbabawal ko, maging Israelita o dayuhan man kayo. Ang mga taong nauna sa inyo rito ay namuhay sa ganoong karumal-dumal na gawain, kaya naging kasumpa-sumpa ang kanilang lupain. Kapag sila'y inyong tinularan, palalayasin din kayo sa lupaing ito, tulad ng nangyari sa kanila.
sapagkat ang sino mang gumawa ng alinmang karumal-dumal na gawaing ito, ay dapat itiwalag sa sambayanan. Sundin ninyo ang ipinag-uutos ko, at huwag ninyong gagayahin ang mga kasuklam-suklam na kaugalian nila, upang hindi kayo maging maruming tulad nila. Ako si Yahweh, ang inyong Diyos. Sinabi ni Yahweh kay Moises, sabihin mo sa buong sambayanan ng Israel, magpakabanal kayo, sapagkat akong si Yahweh na inyong Diyos ay banal. Igalang ninyo ang inyong ama at ina. Ipangilin ninyo ang araw ng pamamahinga. Ako si Yahweh, ang inyong Diyos. Huwag kayong maglilingkod sa mga Diyos-Diyosan, ni gagawa ng mga imahen upang sambahin. Ako si Yahweh, ang inyong Diyos. Kung maghahandog kayo sa akin ng handog pangkapayapaan, gawin ninyo yon ayon sa mga tuntuning ibinigay ko upang maging kalugod-lugod sa akin. Dapat ninyong kainin iyon sa mismong araw na iyo'y inihandog o sa kinabukasan. Kung may matira ay sunugin ninyo. Kung iyon ay kakainin sa ikatlong araw, hindi magiging karapat-dapat ang inyong handog. Magkakasala at dapat parusahan ang kakain niyon, sapagkat iyon ay paglapastangan sa isang bagay na banal. Dapat siyang itiwalag sa sambayanan. Kung mag-aani kayo sa inyong bukirin, itira ninyo ang nasa gilid, at huwag na ninyong balikan ang inyong naanihan. Huwag ninyong pipitasing lahat ang bunga ng ubasan, ni pupulutin man ang mga nalaglag. Bayaan na ninyo yon para sa mahihirap at sa mga dayuhan. Ako si Yahweh, ang inyong Diyos. Huwag kayong magnanakaw, mandaraya o magsisinungaling. Huwag kayong manunumpa sa aking pangalan, kung ito ay walang katotohanan. Iyon ay paglapastangan sa pangalan ng inyong Diyos. Ako si Yahweh. Huwag ninyong dadayain o pagnanakawan ang inyong kapwa. Huwag ninyong ipagpapabukas ang pagpapasweldo sa inyong mga manggagawa. Huwag ninyong mumurahin ang mga bingi at lalagyan ng katitisuran ang daraanan ng mga bulag. Matakot kayo sa Diyos. Ako si Yahweh. Huwag kayong hahatol ng hindi makatarungan. Huwag ninyong kikilingan ang mahihirap, o kaya'y katatakutan ang mayayaman. Humatol kayo batay sa katuwiran. Huwag kayong magkakalat ng anumang nakakasira ng puri ng inyong kapwa, ni sasaksi laban sa inyong kapwa, upang ipahamak lamang siya. Ako si Yahweh. Huwag kayong magtatanim ng galit sa iyong kapwa. Sa halip, makipagkasundo ka sa kanya. Sa gayon, hindi ka magkakasala dahil sa kanya. Huwag kang maghihiganti o magtatanim ng galit sa iyong mga kababayan. Ibigin mo ang iyong kapwa, gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Ako si Yahweh.
Sundin ninyo ang aking mga tuntunin. Huwag ninyong palalahian ang hayop na inyong alaga sa hayop na di nito kauri. Huwag din kayong maghahasik ng 2 uri ng binhi sa isang bukid. Huwag kayong magsusuot ng damit na yari sa 2 uri ng sinulid. Kung ang isang lalaki sumiping sa kanyang aliping babae na nakatakdang pakasal sa iba, ngunit di pa natutubos o napapalaya, dapat itong siyasatin. Hindi sila dapat patayin, sapagkat di pa napapalaya ang aliping babae, ngunit ang lalaki magdadala ng isang tupang lalaki bilang handog na pambayad sa kanyang kasalanan. Dadalhin niya ito sa pintuan ng toldang tipanan at ihahandog ng pari. Sa gayon, siya'y patatawarin. Pagdating ninyo sa lupaing ibibigay ko sa inyo, 3 taon kayong hindi kakain ng bunga ng mga punong tanim ninyo roon. Sa 4 na taon, ang mga bunga nito'y ihahandog ninyo sa akin bilang pasasalamat. Sa 5 taon, makakain na ninyo ang mga bunga nito at ang mga ito'y mamumunga ng sagana. Ako si Yahweh ang inyong Diyos. Huwag kayong kakain ng anumang karneng may dugo. Huwag kayong manghuhula o mangkukulam. Huwag kayong pagugupit ng pabilog, at huwag magpapaahit o magpapaputol ng balbas. Huwag kayong maghihiwa sa katawan dahil sa isang namatay, ni maglalagay ng tattoo. Ako si Yahweh. Huwag ninyong itutulak ang inyong mga anak na babae sa pagbebenta ng panandaliang aliw sa templo, sapagkat iyon ang magiging dahilan ng paglaganap ng kahalayan sa buong lupain. Igalang ninyo ang araw ng pamamahinga at ang aking santuwaryo. Ako si Yahweh. Huwag kayong sasangguni sa mga kumakausap sa mga espiritu ng mga namatay o sa mga manghuhula. Kayo'y ituturing na marumi kapag sumangguni kayo sa kanila. Ako si Yahweh ang inyong Diyos. Tatayo kayo kapag may kaharap na matanda. Igalang ninyo sila at matakot kayo sa Diyos. Ako si Yahweh. Huwag ninyong aapihin ang mga dayuhang kasama ninyo. Ibigin ninyo sila at ituring na kapatid. Alalahanin ninyong naging mga dayuhan din kayo sa Ehipto. Ako si Yahweh, ang inyong Diyos. Huwag kayong mandaraya sa pagsukat, pagtitimbang o pagbilang ng anuman. Ang inyong timbangan, kiluhan, sukatan ng harina at sukatan ng langis ay kailangang walang daya. Ako ang nag-alis sa inyo sa Ehipto. Ako si Yahweh ang inyong Diyos. Sundin ninyo ang lahat kong tuntunin at kautusan. Ako si Yahweh. Kabanata 20. Sinabi ni Yahweh kay Moises, sabihin mo sa mga Israelita na ang sinuman sa Israel, katutubo o dayuhan na mag-aalay ng kanyang anak bilang handog kay Molek, ay babatuhin hanggang sa mamatay.
Kasusuklaman ko siya at ititiwalag sa sambayanan ng Israel. Dahil sa kanyang ginawa, dinungisan niya ang banal kong tahanan at nilapastangan ang aking banal na pangalan. Kapag ipinagwalang bahala ng mga taong bayan ang ganoong kasamaan at hindi nila pinatay ang gumawa niyon, kasusuklaman ko ang taong iyon at ang kanyang sambahayan. Ititiwalag ko rin sa sambayanan ang mga sumasamba kay Molek. Ang sinumang sumasangguni sa mga kumakausap sa mga espiritu ng mga namatay na o sa mga manghuhula ay kasusuklaman ko at ititiwalag sa sambayanan. Ilaan ninyo sa akin ang inyong sarili at magpakabanal kayo, sapagkat akong si Yahweh ang inyong Diyos. Ingatan ninyo at sundin ang aking mga tuntunin. Ako si Yahweh, inilalaan ko kayo para sa akin. Ang sinumang magmura sa kanyang ama at ina ay dapat patayin. Mananagot ang sinumang lumait sa kanyang ama at ina. Ang lalaking mangangalunya sa asawa ng iba ay dapat patayin. Gayon din ang babae. Inilalagay sa kahihiyan ng isang lalaki ang kanyang sariling ama kung siya'y nakikipagtalik sa ibang asawa nito. Siya at ang babae dapat patayin. Ang lalaking nakikipagtalik sa kanyang manugang ay nagkasala at pareho silang dapat patayin. Ang lalaking nakikipagtalik sa kapwa lalaki ay gumagawa ng karumal-dumal na gawain at pareho silang dapat patayin. Ang lalaking makipag-asawa sa isang babae at sa ina nito ay karumal-dumal. Silang tatlo ay dapat sunugin upang mawala ang gayong kasamaan. Ang lalaking nakipagtalik sa hayop ay dapat patayin. Gayon din ang hayop. Ang babaeng nakipagtalik sa hayop ay dapat patayin. Gayon din ang hayop. Ang lalaking nag-asawa sa kanyang kapatid, maging ito'y kapatid sa ama o ina, at sila'y nagsama, ay gumawa ng isang kahihiyan. Dapat silang itiwalag sa sambayanan. Nilagay niya ang kanyang kapatid sa kahihiyan, kaya dapat siyang parusahan. Kapag nakipagtalik ang isang lalaki sa babaeng may regla, nilabag nila ang tuntunin tungkol sa karumihan. Kapwa sila ititiwalag sa sambayanan. Kapag nakipagtalik ang isang lalaki sa kapatid ng kanyang ama o ina, sila'y nagkasala at dapat parusahan. Kapag ang isang lalaki nakipagtalik sa asawa ng kanyang tiyo, dinungisan niya ang dangal nito. Ang lalaking iyon at ang babae ay nagkasala at dapat parusahan. Mamamatay silang walang anak. Kapag kinasama ng isang lalaki ang kanyang hipag, dinungisan niya ang dangal ng kanyang kapatid. Mamamatay silang walang anak. Sundin ninyo ang lahat ng utos at tuntunin ko, upang hindi kayo mapalayas sa lupaing pagdadalhan ko sa inyo. Huwag ninyong tularan ang gawain ng bansang pupuntahan ninyo, sapagkat iyon ang dahilan, kaya ko sila itinakwil. Ngunit kayo'y pinangakuan ko, na ibibigay ko sa inyo ang kanilang lupain.
isang lupain na mayaman at sagana sa lahat ng bagay. Ako si Yahweh, ang inyong Diyos. Pinili ko kayo sa mga bansa, kaya dapat ninyong makilala ang marumi at malinis na mga hayop at ibon. Huwag ninyong dudungisan ang inyong mga sarili sa pagkain ng mga hayop at ibong ipinagbabawal ko sa inyo. Magpakabanal kayo sapagkat akong si Yahweh ay banal. Kayo'y pinili ko sa gitna ng mga bansa upang maging akin. Sino mang kumakausap sa mga espiritu ng mga patay na o mga manghuhula, maging lalaki o babae, ay babatuhin hanggang sa mamatay. Sila na rin ang may kagagawan sa sarili nilang kamatayan.